Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, Mandy's Vlog. Eto, matindi. Matinding kasinungalingan ang matutuklasan po natin dito sa gulong ng video. Ito ho ang resibo na matinding panlilinlang, matinding panggulo sa ating bansang Pilipinas gamit ang ating kasalukuyang Bongbong Marcos. Ginamit pa ang ating kasalukuyang Bongbong Marcos para lang guluhin ang ating Pilipinas. Mga kaibigan, sa puntong ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na ito. Naku po, magugulat kayo. Dito, 100% na laman ng video na ito ay pawang pagsinungaling itong ginagawa ng dating Presidente Duterte. Yan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. Laman ng video na yan kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel. Inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nasa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na! Pagkatapos nating mapanood, magbibigay ako ng kaunting public opinion, punto de vista na naayon sa gulong ng video. Kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. Pero kung sabihin ko, adik, wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko. Kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Sabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kaya ang mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa.
So, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters. Not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituluyan kay magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military. Si Presidente, wala akong sinabi na ganun. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Taking a drug. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Ano sinabi noon? If I can say it for to Marcos, I can say it for all. Ayaw hinawa kay antibiotic na to, kay aspirin. They're all drugs. It's just nomenclature. Pero wala akong sinabi na pagpatayin ako ni Marcos niya. Takot pa naman ako mamatay ng matanda na ako. Gusto ko pa mabuhay mga another hanggang. Okay, alright. Shoutout po sa lahat. At heto, mainit nating muling bigyan ng highlight ito. Marami ang nagalit, marami ang nag-react, marami ang nagbigay ng public opinion, marami rin ang nagsabi sa akin, lalong-lalo na diyan sa comment section, sa aking messenger na kung pwede, ay yung pangako ko na bigyan ito ng parto na talakayin muli. Dahil ang pangako ko, doon sa last upload ko, last night, kung hindi pa kayo nakakabisita, ay bisitahin niyo po, paki-like. Ito rin po ang topic natin. That's why ito, muli nating binigyan ng parto dahil kinulang po tayo sa oras. Mga kaibigan, kaunting paliwanag, disclaimer lang ho. Yung pong nakita nyo na unang porsyon ng video na sinasabi ni Duterte diyan sa rolling ng video na yan, na hindi raw niya sinasabi na adik itong ating presidenteng kasalukuyan. Yan po ay bago pa. Bagong press conference, ilang araw lang po ang nakakaraan. At syempre muli kong pinakita itong yung nasa kalagitnaan ng video na mahaba, ilang minutes, yan po yung resibo. Katunayan na pagmumura. At sinabihan, maliwanag po sa gulong ng video na yan na ang ating presidente ay bangag at gumagamit ng pinagbabawal na gamot. At siyempre, noon siya ay mayor pa, ay kasama sa listahan na ika nga po'y gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Mga kaibigan, katulad nga po ng nasabi ko, kahit ilang linggo na po nakakaraan ng video na yan, ay pinakita ko po. Datapwat sa puntong ito, lalong-lalo na ho, dito sa mga taga-suporta ni Duterte, ay yan po ang katunayan na yan po ay resibo. Resibo na sinasabi ni Duterte na wala daw po siyang sinasabi na adik itong ating presidente ngayon. Nadyan ho. Na yan po ay napakalaking katibayan na itong ating dating presidente Digong ay napakalaking pagsisinungaling ang ginagawa sa ating bansang Pilipinas para guluhin, para lituhin ang taong bayan. Ba't datapuat ako ho ay kahit anong gawin niya
ay hindi niya po kayang lituhin. Hindi niya kaya akong guluhin. Mga kaibigan, datapuat, yung mga sinasabi niya ay pinaglalabanan pa po natin. Batang kawawa po dito ay ang mga taong apektado at siyempre ang ating ekonomiya at siyempre ang mga taong ika nga po ay nabiktima ng maling paniniwala. Mga kaibigan, kung magbabase ho tayo sa ruling ng video na ito, ito po ay on the record. Milyon-milyon tao ang napaniwala nito na ang ating presidente ay isang adik, isang bangag. Buong mundo ay nakapanood ho, mga kaibigan, at mayroon pa nga siyang supporting na mga banat na nasa listahan nito ng PIDEA. Kung papansanin po natin mga kaibigan, dumako naman tayo dito sa bagong video nilabas na yung kanyang sinasabi na hindi raw niya sinabi yun. Ang salitang ika nga po ay adik ang ating kasalukuyang presidente at nagkaroon po siya ng paliwanag. Kung paliwanag mo, kami panlulukuhin mo? Eto. Makinig mga kaibigan, para lubos nating maintindihan. Nagkaroon po siya ng paliwanag ng sinasabi niya, gusto niyo pong lituhin muli ang taong bayan, gusto niyang paniwalain na sinasabi niyang adik di umano ay yung mga iniinom na gamot. May sinampul pa siya dyan. Drugs di umano yun, yung mga uri ng gamot. Ay halimbawa yung paracetamol, isang uri daw ng ano yan, di ba? Kung ano man ang nabagid niyang sinampol, nandiyan ho. Mga kaibigan, ang laking panluloko mo, Mr. Duterte, hindi mo kaya kami lulokohin. Kung suportado ng iyong paliwanag na mali, ay itong pinapaikot mo na issue na hindi mo sinabi, ako din ay suportado ng resibo na yan ho, nasa ruling ng video. Ano ang resibo na yan? Na magpapatunay you are certified na nagsisinungaling sa taong bayan para guluhin ang Pilipinas. Mga kaibigan, ano yung suporta na nasa video na yan? Maliwanag po na sinabi niya diyan. Na ano siya ay mayor pa, ay nasa list ng PIDEA na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Napaka-tunto naman nang hindi makakaintindi niyan. Napaka-tunto at walang utak naman ang maniniwala sa iyo. So, meron doon si pinagbabawal na gamot. Hindi anumang inumin na gamot sa sakit ng ulo, gamot sa sakit ng tiyan, o anumang gamot pa ang iniinom ng ating kasalukuyan. Kasi yun ang pinapalabas mo na sinasabi mong adik adik sa drugs, yung mga gamot na iniinom. Ay maliwanag diyan, nandiyan sinasabi mo. Na kasama sa list ng PIDEA na gumagamit ng pinagbabawal na gamot nung ika nga po'y mayor ka pa at nasabihan mo dyan napakaliwanag. Kung ikaw ang kasalukuyang presidente ngayon, ay dapat napasama ito sa mga pinatahimik mo, meaning to say, pinatay sa pamamagitan ng tukha. Maliwanag po diyan. Kaya't mga kaibigan, certified ito si Duterte na pawang kasinungalingan po. Pawang kasinungalingan ang mga pinapakalat mo at lumalabas sa iyong bunganga. Noong naganap na rally. At pawang kasinungalingan din ang pinapakalat mo dito sa iyong press conference na sinasabi mo. Na hindi mo sinabi. Ang lahat to na resibo ay nandiyan sa ruling ng video. Mga kaibigan, kung hindi nyo lubos maunawaan, nandiyan po lahat ang resibo. Marami ang nagalit. Hindi po natin masisisi na nagalit ang taong bayan. Hindi po lahat. Hindi po natin masisisi ang ating mahal na taga-subaybay kung ano man ang kanilang reaksyon dahil karapatan po namin. Dahil niluloko nyo kami, alam ko na po namin, hindi kami naniniwala sa iyo.
But, ginugulo nyo ang bansang Pilipinas gamit ang ating kasalukuyang presidente na wala mang kayong matibay na ebidensya, bagkos pawang kasinungalingan ang pinapakalat nyo. Ganyan ba? Ikaw ay ilang taong nanunungkulan sa bansang Pilipinas? Alam ko ho, may mga nagawa kang kagandahan. Marami din sa ating bansang Pilipinas. But wag nyo pong abusuhin. Porque may nagawa kang kagandahan sa bansang Pilipinas nung ikaw ay kasalukuyang presidente, ay hindi pwedeng tabunan yan na ginagawa mong mali ngayong kasalukuyan. Ang lahat po ng sobra ay mali. At walang baho na hindi mabubunyag. That's why, utay-utay na po nabubunyag. Kasalukuyan Duterte, ang baho mo. Mga kaibigan, hindi ho tayo nagpapakalat ng fake news. Kung ano man public opinion, ang nakikita nyo po dito, yan ay pawang public opinion na nababasyo sa rolling ng video. Karapatan po natin ipahayag ang ating mga salubin. Alalahanin nyo po, ito po si Duterte ay mayroon pong mga bodyguard pa ngayon. Alalahanin po natin ang bodyguard na po na yan ay pinapasweldo ng taong bayan sa pamamagitan po ng buhis, mga kaibigan. Kita mo, pinapasweldo po ng taong bayan, tapos ganyan pa ang supli. Para lang maligtas ang iyong buhay. Dahil alam po namin, ika nga po standard procedure, SOP, kapag hindi ka na presidente, kailangan bigyan ka ng kaukulang bodyguard. Basuplihan niyo po naman kami kung ang lumalabas sa iyong bunganga ay dapat naman ho, ay makakatulong sa ating bansang Pilipinas. Suplihan po kami, Mr. Duterte, na lumalabas sa iyong bunganga, nakapupulutan ng aral, makakatulong sa ating ekonomiya. Bagkos iba ang suplihan niyo po sa amin. May pinagbabatayan po kami. Gusto niyong guluhin ang bansang Pilipinas. Desperado na kayo? And siyempre, kasama diyan ang hidden agenda. Muli po, nabitin na naman tayo mga kaibigan. Bigyan po natin ng part rito. Marami kong gustong bigyan ng diin. Marami kong gusto ditong himayin. But kulang tayo sa oras. Muli po, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Bye-bye, palakpakan.